Crush mo ka na? Crush kita? Di ah. It feels so refreshing to say this. So this is I Can Host, the Gay Realness channel where we talk about our shared experiences. I'm Julian, your host. Sobrang tagal natin nagpahinga. Ang dami kong takeaways from the previous episode. And of course, thank you sa mga nag-share ng kani-kanilang mga criticism. Very much appreciated yon. Anyway, ngayon po ay pag-uusapan natin something light, just a quick catch-up with a friend. This person is a former athlete, coach, a couple of sports, freelance writer, your known social butterfly hustler. Please welcome, Eme. Pakilala ka na. Ay, ako si Julio. You guys know me. Ako yung isa pang na-zero ng Sparks Camp Season 3. Nagsama ang mga bato ang nakuha. Nagsama. Sa akin pa rin yung bato. Totoo ba? Sa akin pa rin yung bato. Like, kinip mo siya? Nasa kwarto Pwede ko. pala yun. Sana kinip ko na rin pala yung Para maalala ko kung anong ginawa nyo sa akin sa Sparks Camp. De joke lang. Kumusta naman ang puso mo ngayon? Alam mo, matters of the heart are very complicated. Okay. So like, in general, okay naman yung puso ko ngayon. Sana. Romantically. Okay rin. Romantically, wala. May mga nakakausap, mga short-lived flings and all that. Gusto ko mag-focus sarili ko. Pero as an old romantic talaga. Wow. As an old romantic, syempre, nung panahon ko, love letters. Literal, sulat kami, di ba? Minsan nga, mga ano ba to? 1800? Mga 1600. Parang as much as I want to say na open ako to like getting into a relationship or sinasabi ko sarili ko, hindi, papayaman muna ako para magawa ko gusto. Kasi, di ba, money can buy happiness. Actually, agree ako ron. Yes. Pero meron pa rin namang inner happiness. And parang, I guess, hindi siya priority, but ano rin siya eh. Alam mo yung parang pag dumating na lang din. Okay. I So, mean, you're why still not? open? Okay. Okay. Alam mo, when it comes to love, na-realize ko. Isip ko to on the way here kasi feel ko ganito yung pag-uusapan natin. Na parang ang complicated na ng love ngayon, na parang siguro dahil, and it's beautiful in its own way because, one, alam mo mas empowered na yung mga tao ngayon na they know what they want, they know what they prefer. I guess there's a process when it comes to finding love nowadays. Pero yun nga, syempre, as an old romantic na parang love is enough. Pero i-acknowledge natin yung mga people na who don't know what they want. Huwag kayong mag-enter. Alamin nyo muna sa sarili nyo kung ano gusto nyo. Kasi mas mahirap yun. Diba? But, re-rebat kita dyan. Wow, rebat. Ay, big word. Yes. So, alam mo, meron rin akong belief na parang when it comes to love, is anyone really, 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 really ready for it? Can you ever say na you're ready for it? And that's something I tell myself na parang, I think I've told this to others as well. Na parang, whenever someone I admire, or someone I see who's already successful, let's say ikaw, parang when they say na parang may lumalandi sa kanila and they want to fall in pero ayaw nila dahil di daw sila ready pero sobrang okay daw nung guy or girl or them, ang sagot ko lagi sa kanila is sino bang ready sa love talaga? Tama. Parang perfect timing to be ready. And what if in your pursuit of being ready for it, someone actually comes along, the universe sends you someone who's actually very good for you. Yeah. Not perfect, pero good. As in, okay buhay mo, okay puso mo. But you let them pass because you keep on telling yourself na you're not ready. Parang it's the kind of feeling na siguro they're not brave enough or para sa kanila to be ready is at that timing to man up. Okay. Well, actually, harapin na. ang ganda niyan. Diba? The braveness. There takes a certain courage. Kaya nga fall in love, tatalon ka talaga into it, diba? We also have to consider, nga pala, may mga na-trauma na before. Yeah. Trauma is like real. Ang hirap talaga sabihin when you are ready for love. When you are truly, if there's such a thing even of being ready for love. Which is... Kasi balita ko, yung iba sa atin, biglaan na lang din eh. Ano yung pinakamagarbong bagay na nagawa mo for love? Ano ibig sabihin na? Extravagant.
Ano kasi ako when I love, very acts of service ako. Acts of service. Kasi I don't consider myself very intelligent. I mean, I'm smart. I'm intelligent to an extent, but not really super. Hindi ako thoughtful. Yun yung term. Hindi ako sobrang magaling maging thoughtful Okay. when it comes to gifts. Okay. Minsan pag, like sa mga ex ko, pag binibigyan ko siya ng gift, minsan, appreciate naman niya, pero Like, huh? parang, Anong connect? ang random. I'm very acts of service. Like, kahit sobrang out of the way, sobrang pagod ko, I would susundo, hatid, ganyan. So, love language mo. Love acts of language ko service. talaga, acts of service. That's how you show your love. Hmm. How you want to be loved. I used to think na I like words of affirmation. Yan yung pagkakakilala ko. But then, nung mas naging aware ako with myself and mas nakapagmuni-muni ako during the quiet times, parang na-realize ko na, inisip ko na yun yung gusto ko ma-receive dahil because of my insecurities. And ngayon na mas natatanggap ko sarili ko. Parang it's nice to have words of affirmation. I just want someone who wants to be with me and has fun with me, likes me for me. So is that Quality time. considered as quality time? Quality time. Ayun. Ano sa tingin mo yung mas masakit? Yung mauntog ka sa pader? O yung balikan yung mga lugar na pinuntahan nyo nung panahong masaya pa kayo? No, Grabe naman yung mga tanong. Para mas masakit yung bumalik sa mga lugar na masaya kami. The memories remain. And syempre, di naman yung masasakit yung maaalala mo, diba? Ang ma-appreciate mo yung the nice times you had with them. Okay. So like, oo, mas masakit yung bumabalik sa places. So, may mga Cornelia Street ka. Ano yun? Cornelia Street. Yeah. Yeah, madami akong Cornelia Street. And sometimes it's not just a place. Sometimes it's just, for me, yung tipong habang nag-drive ako, a certain song plays, and then that situation na nag-drive ako in my car mag-isa, Okay. with that certain song, parang yun nagiging Cornelia Street din siya sa akin. Anong kanta yung ide-dedicate mo sa tao kapag kinikilig ka? Madami. Top of mind ko ngayon, umabot ka ba sa Spice Girls? Meron silang nung nag-solo sila, merong isang song si Emma Bunton, si Baby Spice, Take My Breath Away. Take My Breath Away. Kaya ako nalit. Kasi ginigitara ko sa bahay. As in, ang cutie, wow, cutie. My God, channel ko si Edward. Cutie cakes ba? Meron ka nang pinagamitan ng kanta nito? Sinerian. Wala pa akong kinantahan. Pero I think that's something I would do for someone na gusto ko talagang i-pursue. So, to the next person who you want to pursue, ito yung itutugtog mo. Oo. Hindi pa sila kiligin, ewan ko na lang. Hindi na ako lalabas. Since nasa nightlife ka, what's your guaranteed landi tip na makakapagpahulog ng underwear nila? Hindi ako lumalandi sa bars. Tip. Magbibigay ako ng Landi tip. Punta ka sa waiter, order ka ng pinakamahal na cocktail. Tapos, padala mo sa table nila. Uy, gumawa na sa akin doon. Kaya Sana lang, all. hindi ako kinilig. Kasi di ka umiinom. Hindi, umiinom naman ako. Hindi ako kinilig kasi parang na-weirdoan ako / nakripihan kasi the night ended pero I never met the person Okay. na gumawa nun. Okay. And magpakilala, of course. And magpakilala. Oo nga, shit. Ang creepy ko pala. So may gumawa na or nagawa mo na yun? Sad to say, di ko alam kung may gumawa na sa akin nun. Pag nasa bars talaga ako, ayoko lumalandi sa bars. Work mode ka nun? Hindi dahil sa work mode, it's more of like one, pag lumabas ako sa bars, gusto ko mag-enjoy. Two, malaki yung torpe. Kasi hindi ako lalapit talaga kahit kanino. Ito pala yung torpe babe natin. Ako yung totoong torpe. Alam mo yung pop-up, di ba? So may time doon, nag-birthday yung friends ko doon, and since wala pang bukas na ibang gay bars, talaga yung lahat ng mga BGC gays, Ortigas gays, Makati gays, Nandun. South gays even, pumupunta ng Okawari for that birthday. Tapos mga 2 a.m. na, nagpe-pair up na yung mga tao, naglalandian na, nagamomol na, tapos ako uminom ako mag-isa sa table. Wala na, tapos yung gabing ganun. And then the next day ako, parang disturbed talaga ako na zero ako. Ano meron? Pangit ba ako?
Eh, yung time ng ganda ng katawan ko eh. Minessage ko yung isang friend ko pero di namin sobrang close. So, tinanong ko, bakit di ako nilalapitan ng tao? So, 1, mukha daw akong mananapak. 2, mukha akong straight. Gets. So, Kasi like, yung mga gays, very uneasy kapag straight energy, di ba? I think so. Would you say na gagawin mo yung landitip? Siyempre, hindi. Kung may sana ka sa taong gusto mo, ano yung sana na yun? Episode relapse pala to. Kung may sana man ako, I hope I was able to control my emotions more. Yun na lang. Aww. I could have handled the situation better. Hindi ako sobrang hurt with everything. Shit. Sakit. Ako, sana tayo hanggang huli. Ano? Sana tayo hanggang huli. Lumalandi ba? Lumalandi ka ba? Lumalandi ba siya? Ba't di mo ginawa? Alam mo yun yung problema ko sa'yo nung gam. Ano yung mga sign na gusto mo siya? Like, Ano yung sign na gusto mo yung isang tao? Siyempre, you know yourself. kasi, nakakatawa ako eh. Alam niyo naman nakakatawa ako eh. So, yung nag-enjoy sa... Oh, ba't nag-agree? Sige na, corny ako. Pero na-appreciate yung corniness ko. The corny, hindi horny. Yung parang it's a good sign na nag-enjoy sila sa company ko. We're able to talk about the same things kasi may tendency ako to like geek out. So, during the times na feeling mo goofy na yung personality mo, masasabi mo, okay, you like this person. Oo, kasi nalalabas ko na yung side ko na ganun. Kasi aminin nyo, mukha akong mananapak, diba? Hindi. Talaga, kahit nung una nyo ako nakita sa camp. Bagay, yung wrestling, walang gustong kumalaban sa'yo nun. If I may ask, ano ang mga naging call sign mo with your past relationships? Yung call sign. Call sign meaning, kunyari, baby, Ayun pala yung tawag. call sign. Ay, grabe mandiri. Of course, my first ex, ang tawagan namin, until now, boo. As in, Boo. my boo. B-O-O. Oo, kasi gangsta ako nun. Mabu. Okay. After, yuck, hun. Han. Very nilive-in. Okay, ano pa? Ba't ka nagdidiri? Ito ko nadidiri. Pero Okay. parang ang cringe eh. Kapag alam mo yung looking back. Siyempre, kunyari, ngayon, di ba? Kunyari, may tawagan tayo. Feel so good ngayon. Pero yung Okay. tipong hindi na tayo. Regardless if Kaka-ick ka. friends tayo or hindi. Yes. Pero parang isipin mo, tinawag ko yan sa Okay. kanya before. Yung sa 9 years ko, ang dami namin tawagan. Baby. Tinatawag niya akong panda. Tinatawag ko siyang duck. Panda! Oh. Ang cute. Kasi, di ba, big guy na chinito. So, So gets ko na kung bakit duck. Oh, panda ako tapos siya mukhang duck. Akala ko, Dahil. ducks. Well! Ever kang nagtawag ng asawa ko, mahal. Ba't ako nag-cringe? Nagre-cringe ka? I think cringe siya ngayon kasi wala dahil single ako tsaka bitter. Ito medyo uso sa mga Gen Z or millennial. Kung walang call sign, lalagyan nila ng ko, yung name ng partner or someone they are courting. For example, Julio ko. Alam mo, siguro kung tayo, Kikiligin ka siguro sa kanya. okay pa. Pero kapag ako pinapakinggan ko, pag marinig ko yun sa labas, parang, talaga. How would you respond if someone who's dangerously your type approaches you, tapos sinabi sa'yo na, crush mo ako, no? Kuha ko ng baso. Hindi ako ng alak. Okay? Tutunggain ko. Okay? Gagawin ko ulit 5 beses. And then, how would you Uuwi respond? na ako. Really? Ewan ko, hindi, joke lang. Pero ewan ko, feel ko, di ko alam ba ito gagawin ko doon na parang feel ko pag mangyari sa akin yun, like, sobrang caught off guard ako. Para ako, Crush mo ako, no? Baka it's his way or it's that person's way to flirt. Internally screaming ka. internally, parang gumaganyan-ganyan na. Pero kaya mo maging casual to respond. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Feel ko depende sa tao. Feel ko kaya ko maging very cool. Like, ano yan? What the fuck are you talking about? Oh, guys, alam niya na gagawin niya. Baka ako parang, di Ganon. Dale. Di. Masyadong obvious. Crush kita. Sige nga, kung ikaw magsasabi to someone, how would you say it? Seryoso ba to? Crush mo ko, no? Crush kita. Hindi kasi di ko talaga alam. Parang,
I think never in my wildest dreams gagawin ko yun. As a mahiyain din talaga. Kung papipiliin ka, Julio, mataba yung bulsa, mataba yung utak, or mataba yung puso? Ano yung gusto mo? Tinatrap mo ko, no? Mataba bulsa, Bulsa, mataba puso, puso, mataba yung utak. utak. Pwede lahat. Pwede lahat. Actually, oo. Lahat na lang. Kasi Lahat. kung papapiliin man ako, ba't pag magkaka-or, matanda na ako, I can choose whatever I want. Pero kailangan mo pumili out of the three. Just one lang. Huwag naman mataba yung puso, di ang bilis lang ng time namin together. Okay. Taba yung tite. Tangina! I guess mataba ang puso. If you're fit for each other, parang y'all will find ways to make things work. Mag-business kayo, aral kayo sabay. Yeah. Diba? Pero syempre, okay rin yung mataba yung bulsa. Tsaka mataba yung Tite. So right here, may set of cards ako. Ngayon, we take turns to get a card. Tapos, whatever it is mentioned dito sa card na to, we try to answer. If you were to choose a song that would describe me, ano yun at bakit? Okay tong cards na to ah. Okay. Yung remix ba o yung original? Original. Tumatanda ako. Alam mo yung very daddy. In a sexy way, In a sexy way. Pag tinatawag ako daddy, parang i-adjust na ako na, okay, di ako tinatawag na tatay. Na-embrace mo na ba? Oo, pero gusto ko kasi maging batak ulit para hindi daddy. So, kung tatawagin ka ng someone, daddy or baby? Twink. Putang ina mo ka! What's the greatest thing I've said to you before na hanggang ngayon naaalala mo pa rin? Ito ba yung tinawag mo akong daddy? Tinanong mo ako na na parang, am I not likable? And then, ang sinabi ko sa'yo, you will always be likable. Never say that about yourself. I will always be here for you. Kinikilig naman sa akin. Diyos ko. Kung pwede kang magtanong ng isang bagay tungkol sa past ko, ano yun? Kasi parang the love you were expecting, hindi siya na-reciprocate sa'yo. So my question is, would you redo it all over again if you know na ganun yung effect? I don't like what ifs. That fucks people up if you live in what ifs too much. So I would rather do it all over again. Even though alam mo na yung... Even if alam kong walang mangyayari. But at least I have the knowledge of what not to do. Ikaw yan. Paano ka magpatawad? Actually, mabilis ako magpatawad. As long as I can feel the sincerity rin naman of the apology. Mabilis ako magpatawad because I don't like having grudges. Kung may away man, ako pa mismo minsan mag-reach out na parang tara pag-usapan natin to. Pero would there be a stain na with the connection that you have? I always try to see the best in people, so maalala ko syempre yung ginawa or something, but what matters is the now rin naman, the present. So kung ano yung gagawin na niya. Magkaiba tayo. Ako parang, I would forgive that person in a way that magsiset na ako ng boundaries. Meaning to say, I will still root for you, pero not just in my circle. Kumbaga, I'll let you be na, pero you're no longer part of my world, but at least you were once a part of it, and you serve something beautiful, which is a lesson naman that I will carry on moving forward. See, this is what I was talking about earlier. You're actually wise beyond your years. Maraming salamat po sa pakikinig. And of course, Julio, thank you so much for having us. Baka gusto mo i-promote yung social media mo. At Julio Dragon. You can find me in Rampa, at Monarch, and wherever. Thank you so much for watching and listening. This is Julian Agustin, a game changer, knows better, and oddly bolder. See you guys on the next one.